Nanlaki ng husto ang mga mata ni Sanggak, habang ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkalito. Sa kanyang isipan, hindi niya matanggap ang nakikita ng kanyang mga mata. Ayon sa kaalaman ng kanilang samahan, ang bisa ng Celestial Arts ay dapat makapagpahina at makapigil sa pagkilos ng sinumang tatamaan nito, ngunit sa kaso ni Dumpil, tila walang epekto ang kanilang pinakamataas na antas ng sining. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na imposible ang nangyayari, habang mahigpit niyang hawak ang hawakan ng espadang nakatusok sa katawan ni Dumpil. Kasabay nito ay dahan-dahan na inidiin ni Dumpil ang kanyang sandata sa tagiliran ni Sanggak. Dahil dito ay napasigaw si Sanggak habang ang kanyang mukha ay namumula at namamaga dulot ng bigat ng biglaang pagbabago. Habang patuloy na kinokontrol ni Dumpil ang espada, unti-unting bumalot ang isang matingkad na gininto ang liwanag sa paligid ng sugat at sa sandata. Sa isipan ni Sanggak, biglang pumasok ang nakakatakot na katotohanan. Nagsimula siyang mag-isip kung ang demonic chi ni Dumpil ay napakadalisay at malakas na kayang talunin at labanan pa ang divine chi na nagmumula sa Celestial Arts. Sa pagdami ng lakas na ibinubuhos ni Dumpil ay naramdaman ni Sanggak ang matinding puwersang tumutulak pabalik sa kanyang mga kamay. Sa hindi inaasahang lakas ng pagtugon, napabuga siya ng dugo na biglang tumalsik palabas ng kanyang bibig. Ang dugong tumalsik mula sa bibig ni Sanggak ay bumagsak sa lupa. Sa kabila ng matinding pagdurugo at pagkawala ng lakas, lumitaw ang isang mapanghamong ngiti sa mga labi ni Dumpil habang ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang gilid ng bibig. Ipinaalala niya kay Sanggak na sadyang ibinuhos niya ang higit na dami ng kanyang lakas sa loob ng sandata upang ipakita ng malinaw kung ano ang tunay na katangian ng kanyang kapangyarihan. Sa susunod na iglap, mabilis na umikot si Dumpil at inatake ng buong lakas ang mukha ni Sanggak na hindi na nakasalag sa mabilis ng atake pinakawalan. Kasabay ng pagsabog ng lakas, itinulak ni Dumpil si Sanggak, na nagdulot dito na tumalsik ng malayo at bumagsak ng malakas sa lupa. Nakadapa at halos wala ng lakas na kumilos si Sanggak sa lupa, habang mahigpit na hinawakan ang espadang nakatusok sa kanyang katawan at sa bawat paghinga ay may kasamang mahinang ungol at pag-ubo ng dugo, habang ang kanyang mukha ay puno ng matinding kirot. Kasabay nito ay dahan-dahan nakahunan ni Dumpil ang espadang nakatusok sa kanyang tagiliran. Nakatayo si Dumpil sa kanyang pwesto, ngunit kitang-kita ang bigat ng kanyang natamong mga sugat, hinihingal siya ng malalim at paulit-ulit. Sa kabilang panig, nanatiling nakatigil ang tauhan sa kanyang kinatatayuan, puno ng matinding pagkagulat, nanlaki ang kanyang mga mata at halos hindi makapagsalita habang nakikita ang pangyayari. Hindi niya matanggap na ang kanilang makapangyarihang sect leader, na itinuturing nilang halos hindi matatalo, ay napasuko ng isang kinikilalang mandirigma ng demonic arts. Sa kabila ng kanyang sariling paghihirap, humarap si Dumpil sa natitirang kalaban na may matalas at mapanghamong tingin. Inanyayahan niya ang natitirang disciple na ipakita ang kanyang tunay na kakayahan bilang isang tunay na disciples ng sining ng pakikipaglaban, at hinaman itong lumapit at makipagtagisan kung mayroon pa itong lakas at tapang. Habang patuloy na humihinga ng malalim upang mapanatili ang kanyang daloy ng chi, tinanong niya ang disciple kung wala ba itong balak na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang pinuno. Sa tanong na iyon, napuno ng matinding galit ang tauhan, nanlaki ang kanyang mga mata, namula ang kanyang mukha, at ang kanyang mga ngipin ay magkadaupang nakakuyom habang pinipigilan ang matinding pagsabog ng kanyang damdamin. Sa hindi mapigil ang galit, mabilis na tumalon ang tauhan palapit kay Dumpil habang itinaas ang kanyang espada na nabalot ng asol na divine chi. Sumigaw siya at nangako siyang papatayin niya si Dumpil sa anumang halaga, kahit nakapalit pa nito ang kanyang sariling buhay. Ngunit bago pa mandama po ang talam ng espada sa katawan ni Dumpil, biglang dumating si Sorayang at mabilis na sinipa ang mukha ng papasugod na disciple. Dahil sa biglaang atake ay tumalsik ito ng malayo at lumikha ng malakas na pagyanig sa paligid. Matapos ang kanyang ginawa, tinanong ni Sorayang nang may matinding paghamak ang mga kalaban kung sino ang gustong pumatay sa kanyang tauhan. Sa likuran niya ay bahagyang gulat si Dumpil sa pagdating ni Sorayang at hindi siya makapaniwala sa biglaang pagdating ng kanyang Panginoon. Nakatayo si Dumpil sa gitna ng lugar ng labanan, mahigpit hawak ang kanyang espada habang dahan-daang pinipigilan ang matinding pagdurugo mula sa kanyang mga sugat. Ang kanyang katawan ay halos hindi na makatayo ng tuwid dahil sa matinding pagod at pagkawala ng lakas, ngunit nananatili siyang nakahanda. Inamin niyang huli na siyang dumating upang tumugon sa tawag ng kasama, bagamat siya mismo ang naging pangunahing nakaharap sa pinakamalakas na kalaban ng Jongnan sect.
Humarap si Sorayang kay Dumpil na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Inamin ni Sorayang na inaasahan na niyang makikita si Dumpil na humihingal ng malalim at puno ng mga sugat, ngunit hindi niya inakalang kaya pa nitong talunin at patayin mismo ang pinuno ng Jongnan sect, ang isa sa mga pinakakilalang makapangyarihang pinuno sa buong mundo ng Murem. Sa paglalakad ni Sorayang papalapit kay Sanggak, inamin ni Dumpil na kung pagbabatayan ang antas ng kasanayan at daloy ng Chi, mas mataas at mas puro ang lakas ni Sanggak, kaya't tunay na mas mababa ang kanyang sariling kakayahan kumpara dito. Sa kabilang banda, madaling nabasa ni Sorayang ang takbo ng labanan mula sa mga bakas ng puwersa at pagkawasak sa paligid, kaya't malinaw sa kanya kung paano nagtagisan ang kanilang lakas. Tumuntong si Sorayang sa dibdib ng sugatang at halos wala ng lakas na si Sanggak, habang kinuha ang espadang nakatusok sa kanya katawan. Sa kanyang paninindigan, ipinaliwanag niya na sa mundong ito ng pakikipaglaban, ang tanging mahalaga ay kung sino ang nagwagi sa huli, ang nagtagumpay ang siyang kinikilalang mas malakas, anuman ang pamamaraang ginamit, maging ito man ay paggamit ng lason, nakatagong sandata, o anumang estratehiya, kasabay nito ay ang mahinang ungol at pag-ubo ng dugo ni Sanggak. Sa kabila ng matinding paghihirap, pilit pa ring itinaas ni Sanggak ang kanyang tingin at nagsalita habang patuloy na inuubo ang dugo. Sa kanyang huling pahayag, tinanong ni Sorayang kung alam ba ni Sanggak ang katotohanang walang tinatawag na patas na laban sa panahon ng digmaan. Idinagdag pa niya na bahagi ng sining ng pakikipaglaban ang paghahanda sa lahat ng paraan upang mapabagsak ang kalaban, anuman ang kailangang gawin. Lumingon si Sorayang kay Sanggak, sinabi niyang ang pagkatalo ni Sanggak ay sarili nitong kasalanan dahil minaliit nito ang kakayahan ni Dumpil. Idinagdag pa niyang walang dahilan upang makaramdam ng pagdududa at kawalan ng kumpiyansa si Dumpil sa kanyang tagumpay, dahil ito ay nararapat lamang sa kanya. Sa kabilang panig, nanatiling tahimik si Dumpil habang pinakikinggan ang mga salitang ito. Sa kanyang isipan, inamin ni Dumpil na bilang isang mandirigma ng sining ng pakikipaglaban, may bahagi pa rin ng kanyang damdamin na hindi lubos na makontento sa naging wakas ng laban, dahil alam niyang hindi siya ganap na nakahihigit sa antas ni Sanggak. Ngunit sa kabila nito, kinikilala rin niya na ang mga salitang sinabi ni Sorayang ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan at lakas ng loob upang tanggapin ang naging resulta ng labanan. Binuhat ni Sorayang ang katawan ni Sanggak, inihalin tulad niya ang mga pangyayari sa paghahanda ng apoy, ang lahat ng kailangang panggatong ay nakuha na nila, at ang tanging natitira na lamang ay ang mismong pagsisindi upang simulan ang tunay na sunog. Sa huling utos, sinabi niyang oras na upang umalis sila sa lugar na iyon at magpatuloy sa kanilang misyon. Lumipat ang tagpo patungo sa mas malawak na tanawin ng buong rehiyon ng Murem, kung saan inilalahad ang malaking pangyayaring naganap, ang pagdukot at pagkawala ni Hong Sanja at Sanggak. Sa nakasulat na ulat, ipinapaliwanag na bagamat laging magulo at puno ng tunggalian ang mundong ito, wala pang naganap na pangyayari na kasing laki at kasing bigat ng ganitong insidente. Ang buong lugar sa hilaga ng Yangtze River ay napuno ng kaguluhan, hinala, at pag-aalala dahil sa balitang kumalat sa lahat ng panig. Kasunod nito ay ang pagkalat ng mga haka-haka at bulong-bulungan sa buong samahan ng mga mandirigma. May mga sabi-sabing kasama ng mga kumidnap sa dalawa ang anak ng makapangyarihang Ice Palace, at ang kanyang mga bantay ay may lakas na higit pa sa kakayahan ng mga pinuno ng 10 pinakamalalaki at pinakakilalang samahan sa buong lupain. Ang sagisag ng Northern Sea Ice Palace, na kinikilala bilang isa sa 4 na dakilang samahan na tinatawag na 4 Outer Wall Palaces, ang pangyayaring pagdukot sa dalawang pinuno ng 10 Great Sects ay itinuturing na bagay na halos hindi kapanipaniwala at labis na nakagugulat sa buong mundo ng Murem. Dahil dito, ang lahat ng mga samahang kabilang sa Orthodox Murem ay agad na ibinuhos ang kanilang galit at hinanakit sa Ice Palace, na itinuturing itong pangunahing salarin sa malaking gulo na nagsimula. Sa loob ng isang malaking bulwagan kung saan nagpulong ang mga makapangyarihang pinuno, makikita ang matinding galit sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom at nakadiin sa ibabaw ng mesa habang tinutuligsa nila ang ginawang pagdukot, na itinuturing nilang mababa at walang dangal na gawain ng mga kriminal. Nagkaisa sila sa paniniwalang kailangang gumawa agad ng matinding hakbang upang harapin ang ganitong uri ng paglabag sa kaayusan ng kanilang samahan, ngunit sa kabila ng kanilang matinding damdamin, may lumabas na mga balita pagkatapos nito na higit pa sa kanilang inaasahan at lalong nagpalala sa sitwasyon.
Sa loob ng malawak at payapang bulwagan ng Ice Palace, nakaupo sa mataas na trono ang pinuno ng samahan habang nakapila ng maayos ang kanyang mga opisyal at tagapaglingkod sa magkabilang panig. Dito inihayag ang malaking alalahanin na ang Righteous Heavenly Alliance ay lihim na nakikipagtulungan sa tatlong makapangyarihang samahan, ang Heavenly Dragon Palace, Sword Palace, at Beast Palace. Ayon sa kanilang pananaw, ang ganitong pagkakaisa ay malinaw na banta sa kanilang sariling kaligtasan at kapangyarihan. Idinagdag pa nila na ang Beast Palace ang mismong kumidnap sa Young Lady, ang nag-iisang prinsesa at tagapagmana ng Ice Palace, na siyang tunay na dahilan ng kanilang mga hakbang. Ang young leader ng Ice Palace na si Yogangwi, ay nakaupo ng tuwid habang hawak ang mga nakalap na ulat. Sa kanyang pahayag, ipinaliwanag niya na ang mga hakbang na kanilang ginagawa ay tugon lamang sa mga naunang masasamang gawain ng kabilang panig. Binigyang diin niya na ang mga may kinalaman sa pangyayari ay kailangang humingi ng paumanhin at ibalik ng ligtas ang mga pinuno ng samahan upang matigil ang gulo at maibalik ang kapayapaan. Ang mga balitang ito ay hindi na maituturing na simpleng sabi-sabi lamang, dahil ang impormasyon ay galing mismo sa mga opisyal ng Beast Palace. Bukod dito, kinumpirma rin ito ng House Sect, kaya't itinuring ng marami na ito ay totoo at mapagkakatiwalaan. Ngunit sa kabila ng matibay na ebidensya, agad na tinanggihan at itinanggi ng Righteous Heavenly Alliance ang mga paratang na ito, na nagdulot ng higit pang kalituhan sa buong rehiyon. Ang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance na si Dam Soyang, ay nagsalita ng may matinding inis at paghamak sa mga paratang. Tinawag niya itong walang kabuluhan at masasamang balita na sadyang ikinakalat lamang upang sirain ang mabuting pangalan ng kanilang samahan. Sa kabilang panig, hiningi niya na ang Beast Palace at ang House Sect ang dapat managot at panagutin sa lahat ng kaguluhang nangyayari, na tila inililipat niya ang sisi sa ibang panig upang mailayo ang kanyang sariling samahan sa anumang hinala. Habang tumitindi ang palitan ng mga paratang, ang Beggar Sect, na kilala sa pagkakaroon ng malawak na impormasyon saan man sa lupain, ay nagsimulang magpakalat ng sarili nilang mga ebidensya at ulat sa mga pampublikong lugar. Ikinakabit nila ang mga kasulatan sa pader ng mga bayan upang makita ng lahat ng tao, na lalong nagpalawak ng kaalaman ng karaniwang mamamayan sa nangyayari. Sa panahong ito, may isa pang nakagugulat na balita ang lumabas na muling yumanig sa buong mundo ng mga mandirigma. Sa loob ng tahanan ng pinuno ng Alliance, isang lingkod ang mabilis na tumakbo papasok sa malaking silid na may halong pagmamadali at takot sa kanyang mukha. Sa kanyang pagdating, agad niyang ipinaalam na may napakahalaga at agarang balitang kailangang marinig ng kanyang pinuno, dahil ito ay may malaking epekto sa kanilang posisyon at sa takbo ng mga pangyayari sa buong lupain. Sa harap ng kanyang pinuno, ipinaalam ng lingkod ang isa pang mabigat na balita. Ang mga mandirigma na tinatawag na Plum Blossom Swordsman mula sa Mount Wasect ay nagtangkang pumatay sa babaeng kasama at pinakamamahal ng pinuno ng Steelblood Fortress. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa lahat ng panig, at agad na nagdulot ng matinding pagkabahala sa mga makapangyarihang samahan dahil alam nilang hindi ito hahayaang makalipas ng walang kapalit. Dahil sa pangyayaring iyon, ang mga matatandang mandirigma at pinuno ng Steelblood Fortress ay labis na nagalit at hindi napigilan ang kanilang puot. Agad nilang hinarap at pinatay ang lahat ng miyembro ng Mount Wasect na kasangkot sa tangkang pagpatay. Matapos ang pangyayari, nagpadala sila ng mensahe sa Righteous Heavenly Alliance na humihingi ng malinaw na paliwanag at katarungan. Binigyang diin pa nila na kung hindi mabibigyan ng tamang sagot at solusyon ang kanilang hinaing, wala na silang ibang pagpipilian kundi magsimula ng ganap na digmaan laban sa buong alyansa. Dahan-daang ibinubuka ni Dam Soyang ang kanyang mga labi. Sinabi niyang lubos niyang nauunawaan ang bigat ng mga balitang dumarating at ang laki ng problemang kinakaharap ng kanilang samahan. Nakaupo si Dam Soyang sa kanyang mataas na upuan sa gitna ng malawak at madilim na bulwagan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng malaking mesa. Sa kanyang utos, ipinahayag niya na hindi sila magbibigay ng anumang pahayag at komento tungkol sa mga paratang at pangyayaring kumakalat, ngunit ang kanyang tagapaglingkod sa harap ay nagpahayag ng kanyang pag-aalala, na sinasabing lalo lamang lumalala ang imahe ng Alliance sa paningin ng ibang mga samahan, at ang pananatili nilang tahimik ay magdudulot lamang ng higit na pagdududa at hinala sa kanilang katapatan. Matapos marinig ang mga salitang iyon, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat hindi makapaniwala sa naging desisyon ng kanyang pinuno. Sa kanyang pagtugon, tinanggap ng tauhan ang utos at humingi ng paumanhin, ngunit sa kanyang isipan ay nanatili ang matinding katanungan kung paano nila malalagpasan ang ganitong mahirap na sitwasyon nang hindi nalalagay sa panganib ang kanilang samahan.
Lumipat ang tanawin sa isang gintong insenso na nakapatong sa mesa, kung saan ang manipis na usok ay dahan-daang umaakyat paitaas at kumakalat ng dahan-dahan sa paligid. Muling bumalik ang tingin kay Dam Seong, ang kanyang mga mata ay naniningkit ng bahagya habang tumitig sa kawalan, sa kanyang matalas na pagmamasid at pag-iisip, napagtanto niya na may isang di kilalang puwersa at tao na sadyang lumilikha ng gulo at kaguluhan sa buong rehiyon ng Jongyuan. Para sa kanya, hindi lamang ito magkakaugnay na insidente, kundi isang maingat na plano upang sirain ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng lahat ng malalaking samahan. Sa kanyang pagkalito at paghahanap ng sagot, nagtanong Dam Soyoung, kung sino ang maaaring may kakayahan at lakas upang magsagawa ng ganitong malawak na gulo. Lumipat ang tagpo sa malawak na tanawin ng Hubei, kung saan matatagpuan ang isang lihim na tahanan at tagwa ng Hao Sect. Sa pagtukoy sa posibleng salarin, binanggit ang pangalang Dragon Emblazoned Yama, at agad itong kinumpirma ng kausap bilang tamang tawag sa taong iyon. Ang lugar ay napapaligiran ng matatayog na puno at matataas na pader. Ipinaliwanag kung saan nanggaling ang pangalang iyon. Ito ay itinalaga mismo ng Righteous Heavenly Alliance sa isang mahiwagang at makapangyarihang mandirigma. Ang taong ito ay kilala sa pagkawasak sa mga piling sundalo at buong tanggulan ng Steel Blood Fortress, na nag-iwan ng malaking pinsala at takot sa lahat ng nakakaalam ng pangyayari. Sa loob ng isang maaliwalas ngunit tahimik na silid, nagpatuloy si Gang Yachi sa pagbabahagi ng impormasyon. Ibinahagi niya na ang mga balita tungkol sa taong ito ay dahan-daang kumalat sa pamamagitan ng mga ilog at daanan ng tubig, at halos lahat ng tao sa buong rehiyon ng Hubei ay nakarinig na ng mga haka-haka at ulat tungkol sa kanya. Idinagdag pa niya na sa loob lamang ng 10 araw, ang pangalan ng Dragon Emblazoned Yama ay tiyak na makikilala at kakalat sa buong lupain sa hilagan ng ilog, na magiging paksa ng usapan ng lahat ng samahan. Sa kabilang panig, si Sorayang ay nakikinig ng tahimik habang nakapikit ang kanyang mga mata at may bahagyang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kanyang sariling pananaw, kinikilala niya na ang pagiging tanyag ng taong ito ay hindi dahil sa kabutihan at karangalan, kundi dahil sa mga madugong at mapaminsalang gawain na kanyang isinasagawa. Nagpaliwanag si Gang Yachi na bagamat ang pagkawasak sa piling sundalo ng Steel Blood Fortress at isa sa kanilang mga tanggulan sa tabi ng Yangtze River ay itinuturing na marangal at dakilang gawa sa paningin ng mga mandirigma ng Orthodox, hindi naman ito ganap na totoo sa mas malawak na pananaw. Sa kabilang panig, tumugon si Sorayang ng may pagdududa at seryosong tono, na nagpapaalala na hindi nila dapat kalimutan ang malaking hakbang na kanilang isinagawa. Ang pagdukot sa mga kilalang pinuno ng malalaking samahan, na siyang tunay na dahilan kung bakit nagbago ang buong takbo ng mga pangyayari. Iginiit ni Gang Yachi na ang kanilang mga kilos ay may sapat na dahilan at katwiran, ngunit agad itong tinanggihan ni Sorayang, na nagsabing bahagya lamang itong maituturing na makatarungan. Ipinaliwanag pa niya na ang Mount Hua Sect at Jongnan Sect ay kabilang sa mga pinakakilala at iginagalang na samahan sa buong lupain, kaya't marami ang magsasabing lumagpas na sila sa hangganan ng kung ano ang katanggap-tanggap, at ang kanilang mga gawain ay magdudulot lamang ng higit na puot at paghuhusga sa kanilang panig. Sa pagtimbang sa mga posibleng mangyari, binanggit ni Sorayang ang pinakamasamang sitwasyon na maaaring harapin nila. Ayon sa kanya, may malaking posibilidad na magkaisa pa ang Righteous Heavenly Alliance at ang Steel Blood Fortress, na dati ay magkalaban, upang pagtulungan at hanapin sila at ang kanilang kasama. Nanatiling tahimik si Gang Yachi, na puno ng pagkabahala sa bigat ng banta na kanilang kinakaharap. Tumingin si Gang Yachi kay Sorayang, at sa kanyang matatag na tingin ay inihayag niya na mayroon siyang isang mungkahing maaaring makatulong upang baguhin ang takbo ng kanilang kalagayan. Sa kanyang mungkahi, iminungkahi niyang ipakita at ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng kanilang kasama. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ni Sorayang, at bigla siyang napahinto sa kanyang kinatatayuan. Agad na tumaas ang boses ni Sorayang, at humarap siya ng buong pagtataka kay Gang Yachi. Itinanong niya kung ito ba ay baliw na mungkahi, at ipinaalala niya ng mariin ang mahabang panahon at pagsisikap na ginugol niya upang itago ang kanyang tunay na pagkatao at layunin, ngunit agad na nilinaw ni Gang Yachi na hindi niya ibig sabihin ay ipaalam ito sa lahat ng tao at samahan, na nagdulot ng panandaliang paghinto at pagkalito kay Sorayang, na muling nagtanong kung sino nga lamang ang dapat makakaalam nito. Sa malinaw at tiyak na sagot, ipinaliwanag ni Gang Yachi na ang tanging dapat malaman ang katotohanan ay walang iba kundi ang mismong pinuno ng Steel Blood Fortress.
Nanatiling nakatingin ng matalim si Sorayang, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iisip at pagtataka sa nabanggit na plano. Inulit niya sa kanyang isipan ang sinabi ni Gang Yachi. Sinusuri kung ano ang maaaring maging epekto ng pagpapakilala lamang sa pinuno ng Steel Blood Fortress, at kung paano ito makakatulong sa kanilang sitwasyon sa halip na magdulot ng mas malaking panganib. Lumipat ang tanawin sa isang mapa ng lupain na may tatlong makikinang na sagisag na kumakatawan sa tatlong makapangyarihang puwersa. Ipinaliwanag na ang Righteous Heavenly Alliance ay hindi lamang kaaway ng kanilang grupo, kundi matagal na ring itinuturing na pangunahing kalaban ng Steel Blood Fortress. Sa kabila ng kanilang parehong layunin na hanapin ang mga may kagagawan ng kaguluhan, may malalim na hidwaan at galit na namamagitan sa dalawang panig na hindi madaling malimutan. Upang bigyang diin ang lalim ng hidwaan, ipinaliwanag na ang dalawang panig ay madalas na nagkakasalungat sa mga nakaraang taon, at ilang beses na halos sumiklab ang ganap na digmaan sa pagitan nila. Ang katotohanang ito ay kilala ng halos lahat ng tao sa buong mundo ng Murem, kaya't malaki ang pag-asa na kapag nalaman ng pinuno ng Steel Blood Fortress ang katotohanan, maaari itong maging susi upang hindi sila magkaisa laban sa iisang kalaban. Nakatayo si Sorayang habang dahan-daang idinampi ang kanyang kamay sa kanyang baba, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakayuko at puno ng malalim na pag-iisip. Matapos marinig ang mungkahing ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, unti-unti niyang tinimbang ang mga posibleng mangyari, at inamin sa kanyang sarili na ang ideyang ito ay may kakaibang halaga at hindi inaasahang pananaw. Sa kabilang panig, tumingin si Gang Yachi ng diretso sa kanya, ipinaliwanag niya na sa kasalukuyang sitwasyon, maraming limitasyon at hadlang ang kanilang kinakaharap, at anumang oras ay maaari silang makaharap ng mga kaaway saan man sila magpunta. Binigyang diin pa niya na bagamat maaaring may kakayahan si Sorayang na protektahan ang kanyang sarili, ang mga kasama at taong kasama niya ay nasa mas malaking panganib kung mananatili silang nakatago at walang tiyak na layunin sa gitna ng nagkakagulong mga samahan. Sinabi niya na sa puntong narating na nila ngayon, panahon na upang bigyan ang kanyang sarili ng higit na kalayaan at hindi na manatiling nakakulong sa mga lumang patakaran na lalong magpapahina sa kanilang galaw. Nanatiling tahimik si Sorayang, habang nakikinig ng mabuti sa bawat salitang binibitawan niya. Nakakrus ang mga braso ni Sorayang sa kanyang dibdib habang nagpahayag ng kanyang pag-aalala. Tinanggap niya ang ideya ngunit hindi may kakaila ang malaking panganib na maaaring harapin nila. Dahil may posibilidad na traidorin sila ng pinuno ng Steel Blood Fortress sa sandaling malaman nito ang katotohanan, agad namang sinagot ni Gang Yachi na hindi ito mangyayari. Nagtanong si Sorayang kung ano ang dahilan ng kanyang kumpiyansa. Humarap si Gang Yachi, habang ibinubunyag ang mahalagang impormasyong hawak ng kanilang samahan. Ipinaliwanag niya na ang House Sect ay may kaalaman sa ilang malalaking lihim na matagal nang itinatago at itinatanggi ng Steel Blood Fortress mula sa ibang bahagi ng Murem. Idinagdag pa niya na maaari nilang gamitin ang mga impormasyong ito bilang sandata at panangga upang masiguro na hindi sila magtataksil at magsasalita laban sa kanila, dahil ang paglabag sa kasunduan ay magdudulot ng lubos na pagkawasak sa kanilang sariling samahan. Agad na sumagot si Sorayang nang may pag-aalala sa kanyang tinig. Itinanong niya kung alam ba ni Gang Yachi na ang paggamit ng mga lihim na ito ay maglalagay sa House Sect sa matinding panganib. At sa halip na magkaroon ng kakampi ay baka gawin pa nilang ganap na kaaway ang buong Steel Blood Fortress. Ngunit agad itong sinagot ni Gang Yachi na sa katotohanan, ang kanilang samahan ay matagal nang may lihim na alyansa sa Heavenly Demon Divine Cult, kaya't wala silang ibang pagpipilian kundi isulong ang kanilang plano anuman ang maging epekto nito sa balanse ng kapangyarihan sa paligid. Itinuturo ni Sorayang ang katotohanang matagal nang alam ng lahat. Ipinaalala niya na ang kasaganaan at paglago ng House Sect ay napanatili lamang dahil sa mahusay na pagbabalanse ng puwersa sa pagitan ng tatlong pinakamalalaking grupo sa buong lupain. Ngunit sumagot si Gang Yachi na ang ganitong sitwasyon ay hindi mananatiling magpakailanman, at darating ang panahong kailangan nilang pumili ng panig at itigil ang pagtatago sa likod ng walang kinikilingang paninindigan. Muling ibinaling ni Sorayang ang kanyang tingin sa malayo. Naisip niya na mayroong ibang mas malalim at hindi pa natutuklasang dahilan kung bakit ang pinuno ng Steel Blood Fortress ay lubos na nasasangkot at apektado sa mga pangyayaring ito. Nangako siya sa kanyang sarili na sa lalong madaling panahon ay malalaman niya ang tunay na ugat ng lahat ng ito, upang hindi sila magkamali sa kanilang susunod na hakbang at masiguro na ang kanilang galaw ay hindi magdudulot ng hindi inaasahang kapahamakan. Humarap si Sorayang kay Gang Yachi at sinabing pag-iisipan niya ng mabuti ang mungkahing ibinigay. Ngunit agad na ipinaalala ni Gang Yachi na hindi sila mayaman sa oras,
ang mga balita ay mabilis na kumakalat, ang mga kaaway ay patuloy na naghahanda, at ang bawat sandaling lumilipas ay nagpapataas ng panganib na mahuli at malagay sa alanganin ang kanilang mga plano. Sa huli, ipinaliwanag ni Sorayang na hindi niya kayang magdesisyon ng mag-isa sa ganitong mabigat at mahalagang usapin, kailangan muna niyang makipag-usap at humingi ng payo sa kanilang general strategist, ang taong may pinakamalawak na kaalaman sa estratehiya at pakikipaglaban sa buong samahan. Sa kabilang panig, tinanggap ito ni Gang Yachi at sinabing babalik siya kinabukasan ng umaga upang marinig ang huling pasya. Sa loob ng isang payapa at maayos na silid na may tradisyonal na disenyo ng sahig at dingding, nakahiga si Sorayang nang nakabuka ang kanyang mga braso at binti sa ibabaw ng malambot na higaan, habang ibinubuhos niya ang lahat ng pagod na naipon sa kanya matapos ang mahabang araw ng pakikipag-usap at pagpaplano. Habang nakahiga at nakatingin sa kisame, ipinahayag ni Sorayang ang matinding pagod na kanyang nararamdaman sa kanyang isipan. Kinikilala niya ang bigat ng mga responsibilidad at ang dami ng bagay na kailangan niyang pag-isipan at timbangin bago gumawa ng anumang desisyon. Sa kabila ng mga alalahanin, mayroon siyang pasasalamat na bumubuo sa kanyang damdamin. Malaki ang kanyang ginhawa dahil mayroon siyang kasama tulad ni Gang Yachi na tumutulong sa kanya sa lahat ng bagay. Naisip niya na kung wala ang tulong na iyon, tiyak na mas mahihirapan siya at hindi makakilos ng maayos sa gitna ng mga komplikadong pangyayari sa buong Murm. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga alaala ng mga nakaraang labanan at pagsubok. Napabuntong hininga siya at tinawag ang kanyang sarili na katawa-tawa sa kanyang sariling pag-iisip. Sa kanyang pagbabalik-tanaw, napagtanto niyang madalas niyang pinipili ang mas mahirap at mapanganib na landas sa halip na ang mas madali at ligtas na paraan ng pagkilos. Kinikilala niya na sa bawat pagkakataon, pinili niya ang daang puno ng panganib at hirap. Kahit na mayroong mas simpleng paraan upang makamit ang parehong layunin, sa kanyang isipan, inamin niya na bagamat nagtagumpay siya sa huli at natapos ng maayos ang mga laban, hindi niya lubos na masasabing ang mga naging desisyon niya ang pinakamainam at pinakamatalinong mga pagpili na maaari niyang gawin sa panahong iyon. Muli niyang inisip na kahit na maayos ang naging wakas ng pangyayari, ang mga desisyong kanyang pinili ay puno ng panganib at hindi maituturing na perpekto. Habang nakatingin at patuloy na lumulubog sa kanyang sariling mga iniisip, isang malalim na kaisipan ang biglang pumasok sa kanyang diwa. Napaisip siya na marahil ay nais niyang makamit ang gantimpala at kalayaan para sa kanyang sarili, bilang kabayaran sa mahaba at mahigpit na buhay na kanyang pinagdaanan sa kanyang nakaraang pag-iral. Sa buhay na iyon, siya ay laging nakakulong sa mga patakaran, pagbabawal, at pagsugpo sa kanyang tunay na pagnanasa at lakas, kaya't sa pagkakataong ito ay tila nais niyang bumawi sa lahat ng iyon. Ang kanyang pananaw ay lumawak pa ng higit pa, at sa kanyang isipan ay nabuo ang kakaibang paliwanag sa kanyang mga kilos. Naisip niya na marahil ang dahilan kung bakit siya ay gumagawa ng mga hakbang na lumilikha ng gulo at pagbabago sa buong lupain ay upang makalaya sa dating pagkakahigpit. Sa kanyang sariling pananaw, ang paglikha ng mga pangyayari at kaguluhan ang nagsisilbing paraan upang maramdaman niya ang tunay na kalayaan na ipinagkait sa kanya noon pa man. Sa biglaang pagbalik ng kanyang diwa sa kasalukuyan, napabukas ng mabilis ang kanyang mga mata at gumawa ng mahinang tunog ng pagtataka, parang may narinig siyang boses na hindi niya inaasahan, kaya't nanlaki ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid ng may pagkalito, hindi pa sigurado kung ito ay tunay na naririnig at bahagi lamang ng kanyang malalim na pagmumuni-muni. Mabilis siyang umupo mula sa kanyang higaan, habang ang kanyang katawan ay nakaangat sa pagkagulat. Sa harap niya ay nakatayo si Sandrine, kaya't hindi niya mapigil ang itanong ng may gulat kung kailan ito dumating at pumasok sa kanyang silid nang hindi niya namamalayan. Sa kabilang panig, kalmado lamang na sumagot si Sandrine na kakarating lang niya at tinawag ito ngunit hindi ito sumasagot, kaya't pumasok siya ng walang paalam. Matapos ang panandaliang pagkagulat, dahan-dahang kumalma si Sorayang habang si Sandrine ay tumayo ng tuwid at seryosong nagsabi na nais niyang makipag-usap ng masinsinan. Sumagot naman si Sorayang nang may pagtataka, na nagtanong kung mayroon itong mahalagang sasabihin sa kanya. Dahan-dahang umupo si Sandrine habang ipinapahayag ang kanyang matinding pagkabahala. Sinabi niya na ang mga hakbang na isinagawa ni Sorayang ay naglagay sa buong samahan ng Northern Sea Ice Palace sa isang napakahirap at mapanganib na kalagayan sa harap ng ibang mga makapangyarihang grupo sa buong Murm. Sa kabilang panig, tumingin si Sorayang nang may halong pagtataka, habang itinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi at kung tungkol saan ang kanyang binabanggit.
dahil tila hindi niya agad naunawaan kung paano ito naging epekto ng kanyang mga kilos. Lumingon ng buong seryoso si Sandrine, itinuturo ang tunay na pinagmumulan ng kanyang hinaing, ipinaliwanag niya na tila ginamit lamang siya at ang kanyang samahan bilang panangga at panakip upang pasan ang lahat ng pang-iinsulto, galit, at puot na dala ng mga pangyayari. Mariin niyang idinagdag na hindi maaaring gawin ang ganitong hakbang nang hindi muna siya pinagbibigyan ng paalala at paunawa. Kinikilala niya na handa siyang tumulong kung hihingin, ngunit nararapat lamang na ipaalam muna sa kanya ang ganitong malaking desisyon upang makapaghanda sila ng maayos. Sa kanyang pagtatanggol, tumingin si Sorayang ng diretso kay Sandrine at ipinaalala na noong sila ay nasa Heavenly Demon Divine Cult, malinaw niyang sinabi na kakailanganin niyang gamitin ang pangalan at impluwensya ng Ice Palace sa kanyang mga plano. Idinagdag pa niya na bagamat matapang at mapanganib ang kanyang mga kilos, hindi naman siya walang isip at dahilan. Inakala niya na naiintindihan na ni Sandrine ang kanyang layunin at alam kung ano ang kanyang gagawin, kaya't hindi na niya inulit pa ang paliwanag ng paulit-ulit. Natahimik si Sandrine sandali, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Sorayang nang walang emosyon sa unang tingin. Matapos ang sandaling pag-iisip, dahan-dahang nagsalita si Sandrine nang may bahagyang pagdududa sa kanyang tinig, na nagtanong kung ganoon nga ba ang tunay na nangyari. Agad namang sumagot si Sorayang na inamin niyang balak pa sana niyang sabihin ito muli bago tuluyang isagawa ang kanyang plano, ngunit nakalimutan niya dahil sa sobrang daming gawain at sa kalituhang dala ng sunod-sunod na kaganapan sa buong lupain ng Myrm. Dahan-dahang yumuko si Sorayang bilang tanda ng paghingi ng paumanhin, habang ang kanyang mukha ay napuno ng kaunting kaba at pag-aalala. Nangako siya na sa susunod na pagkakataon ay sisiguraduhin niyang ipapaalam muna ang lahat ng detalye bago gumawa ng anumang hakbang na may kinalaman sa kanilang samahan. Agad namang nagtanong si Sandrine kung naipaalam na rin ba niya ang bagay na ito sa kanyang kapatid, ang pinuno ng Ice Palace, dahil alam niyang kung hindi ay lalo lamang lalala ang gulo sa loob ng kanilang samahan. Sumagot si Sorayang ng may katiyakan, at sinabing inesikaso na ito ni Gang Yachi, ang kanyang tapat na kasama at tagapamahala ng mga impormasyon. Ipinaliwanag niya kay Sandrine na ang regular na nagpapadala ng mga liham at ulat upang ipaalam ang mga mahahalagang pangyayari sa kapatid ni Sandrine. Nang marinig ito, dahan-dahang kumalma si Sandrine at sinabing kung ganoon nga ang sitwasyon, ayos lamang ang lahat at wala nang dapat ipag-alala ng labis. Matapos linawin ang usapin, tumayo si Sandrine habang si Sorayang ay nananatiling nakaupo sa gilid ng higaan. Tumingin siya ng diretso kay Sandrine at nagtanong kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang pagbisita. Dahil malinaw na mayroon siyang mahalagang layunin bukod sa pagtutol sa nangyari, inamin ni Sandrine na mayroon siyang hihilingin na pabor, at ito ang tunay na dahilan kung bakit siya dumating sa kanyang silid sa oras na iyon. Agad na nahulaan ni Sorayang ang bigat ng kahilingan, at sinabing tiyak na mahirap ang hihingin nito dahil bago pa man ay ipinaparamdam na nito ang kanyang pagkakasala at pag-aalala. Tumanggo lamang si Sandrine at inamin na tama ang kanyang hula, at madali niyang nabasa ang kanyang tunay na layunin bago pa man niya ito masabi ng buong detalye. Habang nakatalikod si Sandrine at nakatingin pintuan, nagsimula nang magsalita si Sandrine nang may pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Kinikilala niya na ang hihingin niya ay talagang mahirap, ngunit umaasa siyang magiging mabuti at malaking tulong kung papayag siya ni Sorayang na gawin ito para sa kanya at sa kanilang samahan. Sa loob ng kanyang isipan, napabuntong hininga si Seorian habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagkalito. Hindi niya lubos na maintindihan ang biglaang pagbabago ng kilos at pananalita ni Sandrine, kaya't napatanong siya sa kanyang sarili kung ano na naman ang ibig sabihin ng kanyang mga kilos at kung bakit tila may ibang emosyon na nakatago sa likod ng kanyang seryosong mukha. Sa paghahanda ng kanyang sarili, dahan-dahang ibinuka ni Sandrine ang kanyang mga labi. Ngunit tila napipigilan ng kaba at pag-aalinlangan ang kanyang mga salita, ang kanyang tinig ay naging mahina at nanginginig sa simula. Sa huli, sa gitna ng malambot at kulay rosas na liwanag na pumapalibot sa kanilang paligid, mariin ngunit may halong pag-aalinlangan na ibinunyag ni Sandrine ang kanyang tunay na kahilingan. Ipinahayag niya na nais niyang maging disciple ni Sorayang at matuto mula sa kanya ng mga pamamaraan ng pakikipaglaban, paggamit ng inner chi, at lahat ng kaalamang taglay ng binata. Ang kanyang mga pisngi ay namumula sa hiya. Nanlaki ang mga mata ni Sorayang sa labis na pagkagulat, habang nanatiling nakabuka ang kanyang bibig na tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sa kanyang pagtataka, paulit-ulit na pumasok sa kanyang isipan ang tanong kung tama ba ang kanyang narinig.
Lumipat ang tagpo sa isang malalim at liblib na bahagi ng kabundukan, kung saan nakatago ang isang maliit ngunit matibay na gusali na nakaukit sa pagitan ng matataas at matatayog na bato. Ito ang secret cave ng House Sect, isang lihim na tagwa na halos walang nakakaalam maliban sa mga pinagkakatiwalaang miyembro ng samahan, at nagsisilbing ligtas na lugar para sa mga mahahalagang pagpupulong at pagtatago ng mga impormasyon. Sa loob ng madilim at maalikabok na yungib, galit na galit ang mukha ni Sanggak, habang ibinubuhos ang kanyang matinding puot. Sa kanyang galit, isinisigaw niya ang kanyang pagkamuhi kay Sorayang na bigla silang sinalakay ng walang babala, at tinawag silang mga taksil na walang dangal na ng ahas na gumawa ng pagtambang sa kanya at sa kanyang mga kasama. Mula sa madilim na sulok ng yungib, isang matatag at malamig na tinig ang sumagot, habang nakaupo si Sorayang ng payapa sa ibabaw ng isang kahoy na estruktura. Malinaw na ipinaalam ni Sorayang na ang lahat ng mga mandirigma na dala ni Sanggak ay patay na sa labanan, at siya na lamang ang natitirang buhay sa buong pangkat. Sa balitang ito, nanlaki ang mga mata ni Sanggak, hindi makapaniwala na ang kanyang buong pangkat ay tuluyang nalipol. Nakaupo si Sorayang, habang na nakakrus ang mga braso at nakataas ang isang paa sa ibabaw ng kahoy. Sinabi niya na sa galit ni Sanggak ay dapat itong magpasalamat na mayroon pa siyang gamit at silbi para sa kanya, dahil kung hindi ay matagal na rin itong kasama ng kanyang mga kasama sa kamatayan. Sa matinding galit, muling sumigaw si Sanggak habang sinusubukang gumapang palapit, ngunit tila may di nakikitang puwersa ang pumipigil sa kanya. Tinawag niya si Sorayang na mababang uri ng mga gumagamit ng demonic arts, at isinisigaw ang kanyang paratang na ang kanilang ginagawa ay sadyang naglalayong magsimula ng malawakang digmaan sa pagitan ng mga samahan sa buong lupain. Sa halip na magalit, tumingin lamang si Sorayang ng walang emosyon, at sa kanyang kalmadong tinig ay nagtanong kung ano ang masama at mali sa pagsisimula ng digmaan. Nanatiling kalmado si Sorayang habang nakatingin ng diretso kay Sanggak, ipinaalala niya na hindi na kailangang mag-alala si Sanggak sa mga bagay na hindi naman mahalaga, at ang tanging hinihingi lamang ay ang tapat at tamang sagot sa mga tanong na kanyang ibibigay. Sa kabilang panig, nanginginig si Sanggak sa matinding galit, at buong tapang na sumigaw na mananatili siyang tahimik at hinding-hindi magsasabi ng anumang impormasyon kahit anong mangyari. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang mga salita, biglang nagbago ang tono ng paligid at tumindi ang presyon ng demonic chi na kumakalat sa hangin. Sa sandaling iyon, mariing itinanong ni Sorayang kung ganoon nga ba ang kanyang pinili, kung nais pa ba niyang mamatay sa halip na sumunod sa kanya. Sa harap ng tindi ng banta, unti-unting hamina ang tapang ni Sanggak, muling nagsalita si Sorayang at sinabing hindi magtatagal ang kanilang usapan, at kung nais pa nitong mabuhay ang natitira niyang mga araw, kailangan lamang nitong sagutin ng tama ang mga tanong. Idinagdag pa niya na kahit mamatay si Sanggak, walang magbabago sa kanyang mga plano at magagawa pa rin niya ang kanyang layunin ng walang anumang hadlang. Sa katahimikang sumunod, tanging ang tunog ng paghinga at pagtulo ng pawis ang naririnig. Nang makita ito, dahan-daang nagsalita si Sorayang at sinabing tila nakapagdesisyon na rin ito sa kanyang gagawin. Sa sandaling iyon, ibinunyag ni Sorayang ang kanyang unang mahalagang tanong. Tinanong niya kung nasaan ang susi papunta sa Cave of Repentance, ang lihim na piitan kung saan ikinulong ng Jongnan Sect ang lahat ng matatandang pinuno at matataas na miyembro ng nakaraang henerasyon ng kanilang samahan. Nanlaki ang mga mata ni Sanggak sa labis na gulat, at halos hindi makapagsalita sa narinig niyang tanong. Nang makita na hindi pa rin sumasagot si Sanggak, lalong tumigas ang ekspresyon ni Sorayang at mariing ipinaalala na hindi na niya uulitin ang kanyang tanong. Sa huli, napilitang magsalita si Sanggak sa gitna ng kanyang pagkagulat, nanginginig ang kanyang tinig habang itinanong kung paano at saan nanggaling ang kaalamang iyon, dahil tiyak na ang impormasyong iyon ay hindi dapat maabot ng sinumang tagalabas ng kanilang samahan. Hindi sumagot agad si Sorayang, sa halip ay dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa puluhan ng kanyang espada, na gumawa ng mahigpit na tunog ng pagkistas ng bakal. Mariing inulit ni Sorayang na hindi na niya muling itatanong ang kanyang katanungan, habang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang espada na nababalot ng nagninangas na pulang demonic chi. Ang matalim na talam ay kumikinang sa mahinang liwanag, at ang hangin sa paligid ay nagsimulang umugang dahil sa bigat ng kanyang lakas. Sa kanyang malamig at walang emosyong tinig, binanggit niya ang huling palem kay Sanggak. Sa sandaling iyon, nanlaki ng husto ang mga mata ni Sanggak, at ang kanyang buong mukha ay napuno ng matinding takot. Bago pa man bumaba ang talam ng espada, mabilis na sumigaw si Sanggak sa takot.
ipinahayag niya na handa na siyang magsalita at ibunyag ang lahat ng impormasyong hinihingi. Dahan-daang itinigil ni Sorayang ang pagbaba ng kanyang sandata, at ang matalim na dulo ng talam ay huminto lamang ilang pulgada ang layo mula sa ulo ni Sanggak. Dahan-daang ibinaba ni Sorayang ang kanyang espada ngunit hindi ito inilayo ng lubusan, habang sinasabing maaari na itong magsimulang magsalita. Sa pagitan ng hinihingal na paghinga at panginginig, inamin ni Sanggak na ang mismong espadang hawak ni Sorayang ang nagsisilbing susi. Hinawakan ng mahigpit ni Sorayang ang puluhan ng espada at itinaas ito upang masuri ng mabuti ang bawat bahagi nito. Sa kanyang isipan, napagtanto niya na ang simpleng tingin ay hindi magpapakita ng lihim nito, kaya't nagtanong siya ng may pagtataka kung ang sandatang ito ang tunay na susi papunta sa Cave of Repentance. Ang kanyang mga mata ay sinuri ang mga ukit at disenyo sa talam, habang sinusubukang hanapin ang mga palatandaan na magpapatunay sa sinabi ng matanda. Lumipat ang tagpo sa labas ng yungib, kung saan makikita ang isang payapang bahagi ng gusali ng Hausek, na itinayo sa pagitan ng matatiyog na bato ng kabundukan. Sa labas ng gusali, hinihintay ni Dangpil ang paglabas ni Sorayang, at agad itong lumapit upang magtanong kung ano ang naging resulta ng pakikipag-usap at pagtatanong. Ipinaliwanag ni Sorayang na sinabi ni Sanggak na ang mismong espada ang nagsisilbing susi, at base sa kanyang nakita at naramdaman, tila nagsasabi ito ng totoo at walang halong kasinungalingan. Napailing at napabuntong hininga si Dangpil, ipinahayag niya na hindi niya inakala na ang mga pinuno ng Jongnan sect ay may kakayahang gumawa ng ganitong kalupitan na kasamaan. Idinagdag pa niya na ang pagkulong sa kanilang sariling mga matatandang pinuno ng nakaraang henerasyon upang makuha at kontrolin ang lahat ng kapangyarihan ay isang gawaing kahit pa ang mga kilalang grupo ng demonic Murm ay hindi gagawin dahil sa kawalan ng dangal at respeto. Lumingon si Sorayang nang may malamig na tingin, at itinuro na ang tunay na ugat ng ganitong maruming gawain ay ang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance. Ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng kanyang matalas at mapanlinlang na dila, nagawa nitong manipulahin ang lahat ng mga sekta at angkan sa buong lupain, upang makuha ang kanilang tiwala at sa huli ay gawin silang mga kasangkapan sa kanyang sariling mga layunin. Ipinaliwanag ni Dangpil na sa kasalukuyang kalagayan, ang Jongnan sect ay hindi na makakagawa ng anumang malaking hakbang at paglaban dahil malalalim na ang hidwaan at alitan sa loob ng kanilang samahan. Nagtanong siya kung ano naman ang dapat gawin tungkol kay Hong Sanja at sa kanyang grupo. Sumagot si Sorayang na hindi na kailangang gumawa ng espesyal na aksyon, naniniwala siya na ang Mount Hua sect ay kusang babagsak at mahihirapan sa sarili nilang mga problema, kaya't mas mainam na huwag na lamang dagdagan ng komplikasyon ang kanilang mga plano at hayaang matapos ito ng kusa. Matapos talakayin ang mga usaping pampulitika at estratehiya, lumingon si Sorayang upang tanungin ang kalagayan ni Dangpil. Napansin niya na ang daloy ng chi sa katawan ni Dangpil ay tila mas maayos, mas matatag, at hindi na magulo kumpara sa mga nakaraang araw. Sa kanyang sagot, sinabi ni Dangpil na maayos naman ang kanyang pakiramdam at walang nararamdamang matinding sakit at kaguluhan sa kanyang panloob na lakas, bagamat nananatili pa rin ang kaunting bigat sa kanyang katawan. Sa kanyang sariling pagmumuni-muni, habang nakatayo si Dangpil at nakikita ang pagbabago sa kalagayan ni Dangpil, napagtanto niya ang kahangahangang pag-unlad na ito. Sa loob lamang ng 10 araw, nagawa na ni Dangpil na patatagin at gamutin ang halos lahat ng malalalim at mapanganib na sugat na natamo niya sa nakaraang labanan. Dagdag pa rito, ang kanyang pagkaunawa at pagkontrol sa demonic arts ay patuloy na lumalalim at tumitibay. Ngunit sa kabila ng pag-unlad na ito, nagpaalala si Sorayang kay Dangpil na huwag itulak ang katawan ng labis-labis. Ipinaliwanag niya na siya ay nalantad at tinamaan ng kapangyarihan ng divine arts ng Jongnan sect, at ang natitirang bakas ng divine chi na naiwan sa kanyang sistema ay patuloy na nakakaapekto at nakagugulo sa daloy ng kanyang sariling enerhiya. Kung magpapakahirap siya ng walang pahinga, maaari itong magdulot ng mas malalang pinsala sa kanyang katawan sa mahabang panahon. Matapos ang paalala, tumanggo si Sorayang at pinuri ang ginawa ni Dangpil, sinasabing mahusay ang kanyang naging paghawak sa sitwasyon at pagharap sa mga pagsubok. Sinabi nito na mas mainam na magpahinga muna at ibalik ang buong lakas bago sumabak sa panibagong misyon. Sa kabilang panig, si Dangpil ay tahimik lamang. Habang pinapanood ang pag-alis ni Sorayang, napabuntong hininga si Dangpil at napaisip sa kanyang sarili. Napansin niyang tila marami at mabibigat na bagay ang bumabagabag sa isipan ni Sorayang, at hindi lamang ang mga sugat at lakas ang kanyang pinag-iisipan, may ibang mas malalim na dahilan kung bakit tila abala at malayo ang kanyang tingin.
Lumipat ang tagpo sa tahimik na bahagi ng gubat, kung saan ang matotayog na puno ay bumubuo ng anino at ang mahinang liwanag ng araw ay tumatagos lamang sa pagitan ng mga sanga. Sa ibang bahagi ng tagpo, muling bumalik ang pananaw kay Gangyachi, na sa kanyang seryosong mukha ay nagmumungkahi ng isang mahalagang hakbang. Iminungkahi niya na panahon na upang ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan at layunin ni Sorayang sa tanging pinuno ng Steel Blood Fortress, upang magkaroon ng tapat na usapan at makita kung may pagkakataong magkaroon ng kasunduan at magtulungan sa hinaharap. Sa kabilang panig, habang naglalakad ng mag-isa sa gitna ng gubat, pumasok sa isipan ni Sorayang ang bigat ng mungkahing ito. Napaisip siya kung ano ang magiging kahihinatnan ng pagharap sa pinuno ng Steel Blood Fortress. Alam niyang ang pagkikita na ito ay hindi magiging simpleng pagpupulong lamang, kundi magiging panimulan ng isang bagong yugto ng kanyang mga plano, na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kanyang posisyon at sa buong kalagayan ng mga samahan sa Merim. Sa kanyang malalim na pag-iisip, kinikilala ni Sorayang ang kawalan ng katiyakan ng sitwasyon. Hindi niya matiyak kung ano ang magiging reaksyon ng pinuno kapag iniharap niya ang kanyang panukala at ang mga lihim na hawak ng Hao Sect. Maaari itong tanggapin at maging magandang kasunduan, ngunit maaari rin itong magdulot ng bagong alitan at maging sanhi ng mas malawak na labanan. Sa gitna ng isang tahimik at masukal na bahagi ng gubat, nararamdaman ni Sorayang ang matinding pagsakit ng kanyang ulo na dulot ng patuloy na pagbabanggaan ng natitirang Divine Chi mula sa nakaraang labanan at ng kanyang sariling lakas. Upang mapakalma ang kanyang katawan at maayos ang daloy ng Chi, napagpasyahan niyang ituon ang kanyang pansin sa pagpapalakas at pagpipino ng kanyang demonic Emperor Chi. Habang nakatayo sa lupa, unti-unting kumalat ang madilim ngunit makapangyarihang alon ng kanyang lakas sa paligid, na nagdulot ng mahinang panginginig sa damo at lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa kanyang paghahanda upang makapagsanay ng walang abala, biglang napahinto si Sorayang nang maramdaman ang ibang malakas na Chi na umiikot sa malapit. Sa kanyang pagtataka, nakita niya ang isang pamilyar na figure, na napapaligiran ng mabilis na umiikot na pabilog na hangin at nagniningning na asul na liwanag. Napagtanto niya agad na ang paborito niyang tahimik na pwesto para sa pagsasanay ay ginagamit na ng iba, kaya't napaisip siya na tila inokupa na ang lugar na iyon at hindi na siya makakapagsimula ng maayos. Ang figurang iyon ay walang iba kundi si Sandrine, na nakatuon ng buong buo sa kanyang pagsasanay. Ang kanyang mga palad ay nakabuka ng bahagya, at mula rito ay unti-unting lumalabas ang malamig at matalas na ice chi. Habang patuloy niyang pinapalakas ang kanyang kontrol, binago ni Sandrine ang pwesto ng kanyang mga daliri upang baguhin ang anyo ng kanyang chi. Sa sandaling buksan niya ang kanyang mga mata, ang kanyang mga matang kulay asul ay nagniningning na parang mga yelong walang bahid ng init. Sa isang malakas na pagsigaw ng pagsisikap, pinakawalan niya ang buong lakas ng kanyang natipong chi. Ang matinding alon ng malamig na hangin ay sumabog palabas, na nagdulot ng malakas na pagyanig sa buong lugar. Ang puting usok at alikabok ay umakyat sa himpapawid kasabay ng malakas na ugong ng puwersa. Sa kabilang panig, nanatiling nakatayo si Sorayang mula sa malayo, at hindi may kakaila ang kanyang pagkamangha sa kanyang nakita. Sa kanyang isipan, inamin niya na sa bawat pagkakataong nakikita niya ang kanyang kakayahan. Lalo niyang napapansin na ang martial arts na ginagamit ni Sandrine ay talagang hindi karaniwan at ordinaryong uri ng kasanayan. Mayroon itong kakaibang lalim at kapangyarihan na higit pa sa karaniwang itinuturo sa ibang mga sekta ng Merim. Matapos ang matinding pagsabog ng Chi, unti-unting hamina ang alon ng hangin at liwanag. Napadapa si Sandrine at bumagsak sa gitna ng malaking hukay na nabuo ng kanyang sariling lakas. Hingal na hingal at halos maubusan ng lakas. Sa kanyang pagkadismaya, inamin niya na hindi na niya kayang ituloy ang pagsasanay sa ganitong kalagayan. Habang nakasandal sa sirang lupa, ipinahayag ni Sandrine ang kanyang sama ng loob. Sinabi niya na hindi niya kayang makamit ang nais na antas ng lakas ng mag-isa, at ang dahilan ng kanyang paghihirap ay ang isang taong kilala niya na ayaw naman siyang tulungan at gabayan ng maayos, habang ang kanyang mga pisngi ay namumula sa halong pagod, hiya, at inis. Sa gitna ng malaking hukay na nabuo ng puwersa ng kanyang pagsasanay, nakaupo si Sandrine ng hingal na hingal. Nang biglang marinig niya ang malinaw na boses ni Sorayang na nagsasabing naririnig niya ang kanyang mga sinabi. Sa pagkagulat, mabilis na lumingon si Sandrine at nakita si Sorayang. Sa kanyang pagtataka, itinanong niya kung kailan pa ito dumating at kung gaano katagal na itong nakatingin sa kanya ng palihim. Nang makarating si Sorayang sa tabi niya, bahagyang ngumiti ito at sinabing magaling umano si Sandrine sa pagpapanggap. Sa kabilang panig,
Itinuro ni Sandrine na ang pagmamanman at pagsilip sa isang taong nagsasanay ay isang masamang gawain at walang galang, kaya't nararamdaman niyang may ginagawang mali si Sorayang sa kanyang pagdating. Sa halip na minas, tumingin lamang si Sorayang nang may pagkalito at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng mga sinabi nito, dahil sa tugon na tila hindi naiintindihan, lalong sumeryoso ang mukha ni Sandrine at muling nagtanong pabalik, na ipinapahiwatig na dapat alam ni Sorayang kung ano ang kanyang tinutukoy at kung bakit ito kumikilos na parang walang nangyari. Upang linawin ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan, tumigil ng bahagya si Sorayang at seryosong nagtanong kung galit pa rin ba si Sandrine sa kanya dahil sa mga nakaraang pangyayari. Walang pag-aalinlangang sumagot si Sandrine ng mariin, na kinukumpirma na talagang galit pa rin siya, ang kanyang mga pisngi ay namumula sa pinaghalong inis, hiya, at pagkabigo. Lumapit ng kaunti si Sorayang at dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay na parang hinihikayat si Sandrine na huwag maging ganoon ang pakikitungo, ngunit nanatiling nakatalikod at nakayuko si Sandrine habang ipinapaliwanag na ang desisyon ay nasa kanya pa rin. Idinagdag niya na kung siya ang nasa pwesto ni Sorayang, kahit paano ay sasabihin nito na iisipin muna ang kahilingan, lalo na't dumanas pa siya ng kahihiyan at lumuhad pa sa harap ni Sorayang upang ipakita ang kanyang katapatan. Lumipat ang tagpo sa loob ng isang maayos na silid na may disenyong pangtradisyonal na estilo ng Murem, kung saan nakaupo si Sorayang nang nakakross ang mga braso at tumugon ng diretsahan ng banggitin ni Sandrine ang salitang disciple. Sinabi nito ng walang pag-aalinlangan na hindi ito mangyayari, dahil dito, lalong nadismaya at nagalit si Sandrine, at isinigaw na sa buong buhay niya ay wala pang sinumang tumanggi sa kanya ng ganoong kalupit at walang pakundangan. Upang ipaliwanag ang kanyang dahilan, sumagot si Sorayang na siya ay nasa posisyon lamang ng young leader at hindi pa ganap na pinuno ng anumang samahan, kaya't hindi tama at angkop na tanggapin ang isang disciple. Idinagdag pa niya na si Sandrine ay kasalukuyan ng natututo ng mga lihim na martial arts ng Ice Palace, kaya't sapat na iyon at wala nang ibang kailangang idagdag na ugnayan bilang guro at disciple. Dahil sa pagtanggi, lalong tumaas ang inis ni Sandrine at isinigaw na kung ayaw naman itong magturo, ay umalis na lamang ito. Idinagdag pa niya na bukod sa pagkasira ng mabuting pangalan ng kanilang pamilya at samahan dulot ng mga kilos ni Sorayang, hindi man lang nito kayang gawin ang maliit na kahilingang ito para sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya at pagkabigo. Napabuntong hininga at napailing na lamang si Sorayang sa tindi ng pagmamaktol ni Sandrine, habang dahan-daang umupo ng tuwid sa lupa. Sa kanyang isipan ay inamin niyang medyo mahirap pakisamahan si Sandrine, ngunit sa huli ay seryosong nagtanong kung ano ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit nito nais na maging disciples niya. Sa tanong na ito, nanatiling tahimik si Sandrine, na tila nag-aalinlangan kung dapat na bang ibunyag ang tunay na layunin sa likod ng kanyang kahilingan. Seryosong tumingin si Sorayang kay Sandrine. Ipinahayag niya na upang makapag-isip siya ng maayos at kahit paano ay pagbigyan ang kahilingan nito, kailangan niyang malaman ang tunay na nasa isip at ang dahilan kung bakit nito gustong maging kanyang disciple. Sa kabilang panig, yumuko si Sandrine, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kondongan, at sa mahina at nanginginig na tinig ay inamin niyang mayroon siyang dahilan na hindi niya maaring ibunyag sa sinuman, kaya't hindi niya ito masasabi. Dahil sa pagtangging magbunyag ng katotohanan, tumanggo lamang si Sorayang ng may matatag na ekspresyon. Malinaw niyang sinabi na kung mananatiling lihim ang tunay na layunin, wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggihan ang kahilingan at hindi matanggap si Sandrine bilang kanyang disciple. Sa halip na magalit at magmakaawa muli, tumingin lamang si Sandrine ng may mapait na ngiti at malungkot na tingin. Sinabi niyang alam naman niya na kahit sabihin pa niya ang totoo, tiyak na tatanggi pa rin ito sa kanya. Sa kanyang pagtatapat, biglang napaisip si Sorayang at napagtanto na tama ang sinasabi nito, kaya't napabuntong hininga na lamang siya at inamin sa kanyang sarili na totoo ngang iyon ang magiging kahihinatnan. Habang parehong nakaupo sa magkaharap sa ibabaw ng basag na lupa, sinubukan ni Sorayang na bigyan ng ibang pagpipilian si Sandrine. Ipinaalala niya na mayroon na silang karanasan sa pagsasanay ng magkasama noon, at sa pamamagitan lamang ng gabay na iyon ay maaari pa rin itong lumakas ng husto. Kinilala niya ang likas na galing at matalas na pandaman ni Sandrine na bihira lamang makita sa sinumang mandirigma ng Murem. Idinagdag pa niya na bilang young leader, maaari pa rin niyang ituro ang ilang mahahalagang martial arts techniques nang hindi kailangang formal na maging guro at disciple, at tinanong kung sapat na ba iyon para sa kanya. Ngunit sa halip na sumang-ayon, umiling lamang si Sandrine habang nakayuko at nakapikit ang mga mata.
malinaw niyang sinabi na hindi naman ang mga kasanayan sa pakikipaglaban at ang lakas ng chi ang tunay na problema at ang bagay na kailangan niyang soasyunan. Mayroong ibang mas malalim at mas mabigat na dahilan kung bakit niya hinahangad ang formal na ugnayan na iyon, na hindi nauugnay sa simpleng pag-aaral ng mga teknik. Matapos ang kanyang sinabi, biglang tumayo si Sandrine at nagsimulang maglakad palayo habang ang kanyang mahabang damit ay umuugoy sa bawat hakbang. Sinabi niyang aalis na muna siya, at ipinaalala na mananatili sila sa lugar na iyon sa loob ng ilang panahon, kaya't kung may mangyaring kailangan ng tulong at may mahalagang pangyayari, maaari lamang siyang hanapin. Sa pagtataka, tinawag siya ni Soraya ngunit hindi na lumingon pa si Sandrine at nagpatuloy lamang sa kanyang paglalakad papunta sa masukal na bahagi ng gubat. Habang nananatiling nakatingin sa papalayong figura, napakamot na lamang si Sorayang sa kanyang ulo at napabuntong hininga. Inamin niyang hindi niya lubos na nauunawaan ang ugali at iniisip ni Sandrine. Sa isang sandali ay mainit ang pakikitungo, sa susunod naman ay biglang lumalayo at nagiging malungkot, kaya't nanatili siyang nagtataka sa tunay na nangyayari sa puso nito. Lumipat ang tagpo sa loob ng isang maaliwalas na silid, kung saan nakahiga si Sandrine sa kanyang higaan. Sa tabi ng kanyang unan ay nakapatong ang isang sulat na may tatak ng opisyal na selyo ng kanilang pamilya. Napabulong siya sa kanyang sarili ng may pagkadismaya, na binabanggit ang pangalan ng kanyang ama, at nararamdaman ang bigat ng utos na nakasulat sa loob ng papel. Sa pagbabasa ng nilalaman ng sulat, nanlaki ang mga mata ni Sandrine at napahinto ang kanyang paghinga dahil sa gulat. Ang nakasulat ay utos mula sa kanyang ama at mga pinuno ng samahan na siya ay ipakakasal sa isang young leader ng isang makapangyarihang pamilya, at ang balitang ito ay parang isang malakas na hampas sa kanyang isipan, na hindi niya inaasahang darating sa ganitong panahon. Dahil sa matinding galit sa pasya ng kanyang pamilya, buong lakas niyang isinigaw sa kanyang isipan at binigkas ang kanyang pagtanggi sa ganitong uri ng kasal, na nagsasabing ayaw niyang sumunod sa utos na ito at ayaw niyang maipit sa isang pagsasama na hindi naman niya pinili. Sa loob ng marangyang bulwagan ng Demon Lord's Palace, na pinaliliwanagan ng maiinit na ilaw ng mga tradisyonal na parol, nagtanong ang Demon Lord kung ang layunin ni Mudam at subukang pakilusan ang buong hukbo at kapangyarihan ng Guardian Court. Sa sagot, malinaw at tapat na sinabi ni Mudam na gagawin niya ito kung ipagkakaloob at papayagan siya ng kanyang Panginoon. Hindi agad sumang-ayon ang Demon Lord, sa halip ay tumingin siya ng mariin at nagpaalala sa matinding panganib na kaakibat ng ganitong hakbang, dahil ang pagkilos laban sa mga matatag na samahan ay puno ng panganib at maaaring magdulot ng malawakang digmaan. Sa kabila ng babala, nanatiling matatag si Mudam at kinumpirma na lubos niyang nauunawaan ang panganib ngunit handa pa rin siyang ituloy ang plano. Matapos timbangin ang katapatan at paninindigan ng kanyang tauhan, tumanggo na lamang ang Demon Lord at nagbigay ng pahintulot. Sinabi niyang kung iyon ang tiyak na nais at desisyon ni Mudam, maaari na itong magpatuloy sa paghahanda at pagsasagawa ng kanyang layunin. Sa pagtanggap ng pahintulot, yumuko ng malalim si Mudam bilang tanda ng paggalang at pasasalamat. Ngunit bago pa man siya umalis upang isagawa ang utos, idinagdag ng Demon Lord na hindi sapat ang lakas lamang ng Guardian Court para sa ganitong malaking hakbang, kailangan pa ng mas malalim at mas matibay na suporta upang magtagumpay ang kanilang layunin. Dahil dito, binigyan ng karagdagang utos si Mudam na isama rin sa pagkilos ang Pinolo Hall Master, ang pinuno ng hukbong tagapagpatupad ng batas. Sa gulat at pagtataka, nanlaki ang mga mata ni Mudam at inulit ang titulo ng pinunong iyon, dahil alam niyang ang taong iyon ay bihirang kumilos. Sa pagtugon sa kanyang pagtataka, sinabi ng Demon Lord na siya na mismo ang magpapalam at magpapaliwanag sa Pinolo Hall Master tungkol sa dahilan ng pagkilos. Matapos marinig ito, muling yumuko si Mudam at sumang-ayon ng buong puso, habang ang malalaking pinto ng bulwagan ay dahan-daang bumukas at naglabas ng matinding liwanag mula sa labas ng silid. Sa biglaang pagbukas ng pinto, mabilis na pumasok si Yosong, at malakas na tinawag ang pangalan ng Demon Lord. Tumingin si Yosong at bumati ng may bahagyang pagtataka, na sinasabing hindi niya inaasahang naroon din ang First Guard sa oras na iyon. Sa halip na bumati ng magalang, humarap si Mudam ng may masungit na ekspresyon at paalalahanan si Yosong na may tamang asal at tuntunin na dapat sundin sa pagpasok sa harap ng Demon Lord. Agad namang humingi ng paumanhin si Yosong, na nagsasabing mayroon siyang dala ng napakahalaga at madalya na balita, kaya't hindi niya na naantala ang kanyang pagdating. Sa isipan naman ni Yosong, napabuntong hininga na lamang siya sa mahigpit at masyadong istriktong ugali ni Mudam.
Tumingin ng diretso ang Demon Lord sa kanyang bagong bisita at nagtanong kung ano ang mahalagang bagay na dala nito. Sa sagot, ipinaalam ni Yosong na mayroong dumating na opisyal na sulat at mensahe mula sa malayong lupain ng Zhongyuan. Habang hawak ang nakatuping sulat, binuksan ito ni Yosong at tumingin dito ng may pag-aalinlangan. Inamin niya na ang nilalaman ng sulat ay hindi pangkaraniwan at tila may malalim at hindi inaasahang kahulugan. Hawak ng Demon Lord ang nakatuping sulat, habang binabasa niya ang nakasulat, malinaw niyang binanggit na ang liham ay galing kay Sorayang. Sa kanyang mga labi ay nagpapakita ng bahagyang ngiti. Sinabi niya na tiyak na mararamdaman ni Sorayang ang matinding pagkabigo at iniis sa mga pangyayaring kanyang kinakaharap ngayon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ibinaling niya ang tanong sa kanyang mga tauhan upang malaman kung ano ang kanilang palagay at pananaw sa sitwasyong ito. Sa tabi ng trono, dahan-dahang ibinuhos ang alak mula sa mangkok. Inamin ng Demon Lord na maaaring para kay Sorayang ay tila isang laro at bagay na nakakaaliw ang kanyang ginagawa. Ngunit sa kabilang panig ay may malaking pag-aalala, itinanong niya kung hindi ba masyadong mapanganib ang landas na tinatahak ni Sorayang. Sumang-ayon si Yosong, at idinagdag na kahit siya ay hindi lubos na maisip kung ano ang magiging reaksyon ng pinuno ng Steel Blood Fortress kapag nalaman niya ang buong katotohanan at ang mga hakbang na isasagawa nila. Sa pagbanggit ng pangalang Steel Blood Fortress Leader, nanlaki ang mga mata ni Mudam at halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit na bumalik ang pangalan, at agad siyang nagtanong sa kanyang sarili kung ang young leader ng House Sect ay nakaharap na at nakausap na ang makapangyarihang pinuno ng kuta na iyon. Ipinaliwanag ni Yosong ang dahilan kung bakit hindi siya masyadong nababahala. Sinabi niya na ang magandang katangian na taglay ng young leader ng House Sect ay ang kanyang pagiging mapagkakatiwalaan, bukod pa sa kanyang natatanging galing at lakas sa pakikipaglaban. Idinagdag pa ng Demon Lord na ang katotohanang matagal na itong nakikipagtulungan at nakikipag-ugnayan kay Sorayang ay sapat na patunay ng kanyang katapatan at kakayahang humarap sa mga mapanganib na sitwasyon. Sa kanyang sariling pagmumuni-muni, napagtanto ni Yosong na ang Demon Lord ay lubos at buong pusong nagtitiwala sa paghuhusga at desisyon ni Sorayang. Alam niyang hindi basta-basta nagtitiwala ang kanilang pinuno sa sinuman, kaya't ang ganitong antas ng pagtitiwala ay nangangahulugang ang young leader ay may espesyal na katangian na nakikita ng iba na hindi madaling makita ng karaniwang tao. Sa huli, matapos timbangin ang lahat ng panganib at pagkakataon, tumingin ang Demon Lord ng may matatag na tingin at nagbigay ng kanyang huling utos. Sinabi niya na ipaalam kay Sorayang na maaari niyang isagawa ang anumang nais niyang hakbang at desisyon ng walang pag-aalinlangan, dahil ibinibigay niya ang buong kalayaan at suporta dito. Sa pagdinig ng ganitong utos, nanlaki ang mga mata ni Mudam at halos mapatigil sa kanyang paghinga dahil sa gulat. Matapos marinig ang ganap na pahintulot ng Demon Lord, lumingon siya ng bahagya at nagtanong ng may pagkamangha kung totoo ba ang kanyang narinig, hindi makapaniwala sa lawak ng tiwalang ipinagkaloob sa young leader ng House Sect. Sa kabilang panig, nakaupo ng komportable ngunit may diin sa kanyang trono ang Demon Lord, hawak ang isang malalim na mangkok. Habang dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay, ibinahagi niya ang kanyang malalim na pananaw na darating ang araw na si Sorayang ang papalit sa kanya at mamumuno sa buong kapangyarihan ng demonic god place. Idinagdag pa niya na hindi nararapat para sa taong may ganoong kakayahan at potensyal na magtago at ikubli ang kanyang tunay na lakas at pagkatao dahil lamang sa takot sa ibang mga samahan. Sa kanyang seryosong paningin habang nagpapatuloy ang Demon Lord sa kanyang sasabihin. Malinaw niyang ipinahayag na kung may sinumang magtatangkang manakit, humadlang, o gumawa ng masama laban sa young leader ng House Sect, haharapin nila ang buong bigat ng kanyang galit at ang lakas ng kanyang demonic chi.